Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Utos ng China na idetine ang mga trespassers sa South China Sea, hindi katanggap-tanggap ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea, sisimulan ng imbestigahan sa Kamara. At alternatibong pagkakakitaan, iniaalok ng Department of Transportation o DOTR sa mga tsuper at operator na hindi makakapamasada dahil sa inabutan ng deadline sa franchise consolidation. Unacceptable para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon ng China na pag-uutos ng pagditine sa mga dayuhang papasok sa South China Sea. Samantala, iniimbestigahan na ng pamahalaang Pilipinas ang umano'y wiretapping ng China. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi katanggap-tanggap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos ng Beijing na hulihin ang mga trespassers sa South China Sea kung saan makakasama dito ang exclusive economic zone ng Pilipinas. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that is unacceptable. Batay sa mga lumabas na ulat, ang regulasyon na ito ng China ay magiging epektibo sa Hunyo kung saan maaaring idetine ng Chinese Coast Guard ang sinuman trespassers. Sa kabila nito, tiniyak ni PBBM na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang protektahan ang mga Pilipino. They will take whatever measures to always protect our citizens. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na ng pamahalaan ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Pilipinas laban sa mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. We are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape that says, that confirms that there was this agreement. Ayon kay PBBM, masyado pang maaga upang magbigay ng konklusyon hanggat hindi niya naririnigan nilalaman ng umano'y wiretapping. If it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. So until they release it, becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Wala namang bagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na mag-ingat kasunod ng umano'y wiretapping ng Chinese Embassy. There have been already so many departments and agencies that have been victimized, and I think we're all very aware of the risk of cybersecurity. Not for all kinds of reasons. So yes, we are very conscious of that. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iimbestigahan ng Kamara ang umano'y gentleman's agreement ng nakalipas na administrasyon sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Samantala, kinundena ng mga kongresista ang utos ng China na aarestuhin ng mga magtatangkang tumawid sa anilang maritime border nila. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Sisimulan ng dinggin ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay ng West Philippine Sea. Nakatakda ito mamayang alas 9 ng umaga. Ikinatuwa naman ito ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Apela nito, bukod sa mga dating opisyal ng Malacanang, sana ipatawag din ng House panels ang dating Pangulo dahil siya mismo ang may alam sa kanilang usapan ng Chinese President. Naniniwala ang kongresista ang umano'y sikretong kasunduan ang dahilan ng matinding pangimasok ng China sa ating territorial waters at Exclusive Economic Zone o EEZ. Bukod dito, gagamitin din umano ng China ang secret deal upang i-justify ang bagong polisiya nito na pag-aresto sa mga non-Chinese na tumatawid sa inaangking teritoryo subalit nasa EEZ naman ng Pilipinas. Kinundena naman ni House Speaker Martin
Joaquin Romualdez ang banta ng China na pagdetine ng China Coast Guard ng hanggang 60 araw sa mga non-Chinese trespassers sa maritime borders nito. Giit ng House Leader, hindi ito papayagan ng Kamara at ipaglalaban ng sovereignty at titiyakin ang kaligtasan at karapatan ng mga Pilipino. Inilabas ng China ang planong regulasyon kasunod ng matagumpay na civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga na si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang bagong commander ng Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Pinalitan ni Torres si Vice Admiral Alberto Carlos na nag-leave of absence dahil sa personal na kadahilanan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad, ang pagkakatalaga kay Torres ay isang administratibong desisyon ng institusyon na bahagi ng patuloy na mga pagbabago sa pamunuan at mga pangunahing posisyon sa loob ng militar. Dagdag ng opisyal, kinakailangan anya ang nasabing hakbang para makaangkop ang WESCOM sa nagbabagong kalagayan ng seguridad at epektibong matugunan ang mga umuusbong na hamon ng seguridad sa bansa. Nauna rito, hinarap ni Vice Admiral Alberto Carlos ang issue sa umunay pagre-record ng isang new model deal sa China para sa pag-aasikaso ng sitwasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Gayunpaman, itinanggi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang leave ni Carlos ay may kinalaman sa pahayag ng Embahada ng China na ang AFP WESCOM ay pumasok sa nasabing kasunduan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala namang kahulugan o pinapatunayan ang lumutang na litrato nila ni Bamban Mayor Alice Gu. Ito ang sagot ng Pangulo sa paglutang ng litrato matapos ang kanyang pahayag na wala sinumang nakakakilala ng politiko ng Tarlac sa alkalde. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Ayon kay Pangulong Marcos, nagsimula na ang mga investigasyon kay Mayor Gu at ang posibilidad na sangkot ito sa operasyon ng Pogo. Hinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong graduates ng Philippine Military Academy o PMA bagong Sinag Class of 2024 na maghanda sa mga umuusbong na mga bagong banta. Samantala, pinarerepaso ni PBBM ang curriculum ng PMA. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nanawagan si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na magsakripisyo para sa bayan sa gitna ng pagharap sa mga hamon sa pagtatanggol sa teritoryo. And that is to keep our people safe in their homes, our territory secure, our defenses against threats strong, and our democracy stable. Ito ang naging panawagan ng Pangulo sa naganap na graduation ceremony ng PMA Bagong Sinag Class of 2024 sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City. Ayon pa sa Pangulo, dapat manatiling nakatutok sa kanilang tungkulin ng mga PMA grads sa kabila ng pagtatangka ng destabilisasyon. This is a time of birth pains, sadly of opportunism, blatant attempts of destabilization, and last-ditch to cling to the rapidly disappearing past. Kaugnay ng mga bagong hamon sa seguridad, inatasan ng Commander-in-Chief ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na repasuhin ang kurikulum ng PMA. So I direct the DND and the AFP leadership to review the PMA curriculum to ensure that our cadets will be equipped with the 21st century skills necessary to counter conventional and asymmetric threats. In the digital battlefield, a clear vision for truth, integrity, and patriotism are necessary tools to combat attempts at disinformation and infiltration. Mula nang maitatag ang PMA noong 1935, sumailalim na sa 10 beses na review ang kurikulum nito upang makaresponde sa mga umuusbong na hamon sa seguridad. Kasama ni Pangulong Marcos sa PMA graduation, si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Lumagda sa alliance agreement ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas sa Nationalist People's Coalition na pinangungunahan ni dating Senate President Vicente Sotto III. Mismong si Pangulong Marcos ang sumaksi sa paglagda sa kasunduan noong Sabado ng gabi sa Makati City. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagsasanib ng PFP at NPC ay hindi na maikokonsidera na magkaibang partido kundi isang puwersa na handang manalo at lagpasan ang inaasahan. Nasa 250 miyembro ng House of Representatives, national at local government officials ng PFP at NPC ang dumalo sa signing ng alliance deal. With the joining of forces, we are no longer individual players in the field of politics, but a strong united front that is determined to actively shape the future of our people. Mayroong inaalok na livelihood program ang Department of Transportation o DOTR sa mga tsuper at operator na hindi na makakapamasada dahil inabutan ng deadline sa franchise consolidation. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Inaanyayahan ng Department of Transportation o DOTR ang mga tsuper ng mga pampublikong transportasyon na mag-avail ng ibang livelihood program na ibinibigay ng pamahalaan. Kasunod dito ng pagsisimula ng panguhuli sa mga unconsolidated jeepney. Sa pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi nito na ang mga tsuper na hindi na makakapag-operate ay maaaring bigyan ng gobyerno ng training para sa ibang hanap buhay. Mayroong dalawang programa na inaalok ang DOTR sa mga tsuper, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Una dito ang Tsuper Scholar kung saan pwedeng mag-aral ng vocational course ang mga driver para sa ibang hanap buhay. At meron ding entrepreneur program kung saan tuturuan sila ng mga skills tungkol sa pagninegosyo. Ayon sa DOTR, pwede pa rin namang sumali sa mga nabuong kooperatiba ang mga tsuper at operator na nawala ng hanap buhay dahil hindi nag-consolidate, pero hindi sila pwedeng mag-operate ng bagong kooperatiba. Noong May 16, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagsimula na sila sa panguhuli ng mga unconsolidated jeepney na itinuturing ng kolorum. Samantala, patuloy naman ang pagtutol ng transport group na Manibela sa Public Transport Modernization Program. Ngayong Lunes, May 20 at hanggang Martes, muli silang magsasagawa ng protesta sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Kasama dito ang ilang lugar sa Maynila, Pasig, Parañaque, Alabang, Baclaran at Monumento sa Caloocan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga otoridad ang isang Australian national na pinaniniwala ang kasapi ng isang kilalang drug cartel sa Mexico. Narito ang report ni Dante Amento. Hawak ngayon ng Bureau of Immigration at kasalukuyang nakadetine sa kanilang Warden facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City ang isang Australian drug trafficker. Kinilala itong si Gregor Johan Haas na mayroon ding red notice ng Interpol kasunod ng kaso at warrant of arrest na inisyu ng Indonesia dahil sa pagpupuslit ng illegal na droga. Naaresto ang dayuhan sa Bugos, Cebu. Ayon sa immigration, inaakusahan ng mga otoridad sa Indonesia si Haas na konektado sa Sinaloa drug cartel sa Mexico na notorious o kilala sa buong mundo. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang pagkaaresto sa dayuhan ay isang major accomplishment ng kawanihan. Dagdag pa ng kawanihan, ang Australian national ay isang high-profile fugitive o nagtatago sa batas dahil sa pagiging miyembro nito sa isang international crime syndicate na nakabase sa Sinaloa, Mexico. Ang grupong ito ay pinangungunahan ni Joaquin El Chapo Guzman sa Mexico. Inaasahang ipapadeport ng pamahalaan ang suspect at magiging blacklisted o hindi papayagang muling makapapasok sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 38 mga lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level ng heat index ngayong araw.
Batay sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng 46 degrees Celsius na heat index ngayong araw ang Sangley Point, Cavite, Virac, Catanduanes, Rojas City, Capiz at Catarman, Northern Samar. 45 degrees Celsius sa Iba, Zambales, Legazpi City, Albay at Guian, Eastern Samar. 44 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora, Cubi Point, Subic Bay, Olongapo City, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Masbate City, Masbate, Iloilo City, Dumangas, Iloilo at Zamboanga City, Zamboanga del Norte. Habang 43 degrees Celsius na heat index naman ang posibleng maramdaman sa Science Garden, Quezon City, Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Etchagi, Isabela, Coron, Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, Cuyo, Palawan, Mambusaw, Capiz, Catbalogan, Samar at Dipolog, Zamboanga del Norte. Samantala, 42 degrees Celsius ang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, Valero, Aurora, Calapan Oriental, Mindoro, Aborlan, Palawan, Pili, Camarines Sur, Panglao International Airport, Bohol, Tacloban City, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Ang lahat ay pinapayuhan na gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa mga sakit na maaaring dulot ng matinding init ng panahon. At sa atin naman pong traffic update ngayong umaga sa mga papasok po ng trabaho. Narito po ang ating live feed mula po sa ating drone team dito po sa McDonald's Labangon sa Cebu City. Dito po sa ating right lane going to R. Sabeliano Street, Labangon, Cebu ay may magaan na daloy ng mga sasakyan. Gayon din po sa ating left lane going naman papunta sa N. Bacalso Avenue, Cebu, mayroon din pong magaan na daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa underpass corner, papunta sa Princesa Labangon and Bacalso Avenue sa Cebu City. Sa atin pong right lane going to Mambaling, Cebu City, mayroon pong magaan hanggang sa may kaunting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Ganon din po sa left lane going to Basac, Pardo, Cebu City ay magaan hanggang sa may bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Sa Southwoods, Binyan City sa Laguna, mga kasangbahay, going to Manila ay mayroong magaan hanggang sa mabigat na pagdaloy ng mga sasakyan. At dito po makikita mga kasangbahay na medyo bumibigat na nga po ang daloy ng mga sasakyan at bumabagal na ang kanilang pag-usad. Dito naman po sa southbound going to Calamba, meron tayong magaan hanggang sa bahagyang pagbigat ng trapiko at unti-unti na rin mga kasambahay na bumabagal ang usad ng mga sasakyan. Sa EDSA Balintawak, sa right lane going to Monumento ay mayroong magaan hanggang sa bahagyang pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan. Ngunit sa ating left lane naman po going to Balintawak ay magaan pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Novaliches Bayan sa Quezon City, sa left lane going to Quirino Highway, makikita na po na mayroon ng mabigat na daloy o usad ang mga sasakyan. Karamihan po dito ay mga motor, mga motorista natin na pumapasok sa kanilang mga trabaho at bumabiyahe, at mayroon ding pagbigat na daloy dahil po sa ating intersection. Sa right lane naman po going to Novaliches, ganon din mga kasangbahay dahil meron tayong traffic light dito sa area na ito ay may kaunting pagbigat ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa Welcome Rotonda sa left side po ang mga sasakyan galing sa Espanya, Manila towards Quezon Avenue o E. Rodriguez Avenue. Makikita po natin na may medyo mabigat na po ang daloy at usad ng mga sasakyan. At sa right side naman po, ang mga sasakyan na galing sa Quezon Avenue at E. Rodriguez towards Espanya, Manila ay medyo bumibigat na rin po
ang daloy ng mga sasakyan. Kaya mga kasangbahay, alis na tayo ng maaga sa mga pupunta sa kanilang mga trabaho o papasok sa mga paaralan. Dito naman po sa Commonwealth Avenue, sa right lane going to Quezon City Circle, makikita natin na meron ng bahagyang pagbigat ang daloy ng mga sasakyan. At dito naman po sa left side, going to Fairview, ito po ay medyo magaan pa po ang daloy ng trapiko. Maraming salamat sa ating mga traffic feed contributor ngayong araw na sina Jimmy Codiniera mula sa Cebu City, Gary Palotes Jr. mula po sa Laguna, at si Conrado Santos na live dito sa Balintawak. Ito rin po ang live feed na galing kay Melvic Trinidad mula po sa Novaliches, Justin Paiman mula po sa Welcome Rotonda, at kay Ambrose Besoro sa Commonwealth, at syempre kay Mona Vargas, ang atin pong Drone Team Coordinator. Maaring maranasan ang mainit na panahon matapos ang matinding bagyo sa Houston, Texas. Malawakang brownout din ang naidulot ng nasabing bagyo sa lugar. Narito ang report ni Abby Valdez. Inaasahan na tataas hanggang 90 degrees Fahrenheit o 32.2 degrees Celsius ang temperatura sa darating na linggo, ayon kay Mark Chenard na isang National Weather Service meteorologist. Aabot din sa 100 degrees Fahrenheit o 38 degrees Celsius ang heat index sa kalagitnaan ng linggo. Ang heat index ay ang magiging pakiramdam ng katawan kasama ang humidity at air temperature. Bukod pa sa init, mararanasan din ang pangamba sa mababang kalidad ng hangin. Handa namang magpamahagi ng hanggang 400 ng mga libreng portable air conditioners para sa mga senior, may disability at mga caregiver ng mga disabled children ang Houston Health Department. Bukas din ang 5 cooling center sa Houston at Kingwood. Samantala, tuloy-tuloy ang brownout matapos sa matinding bagyo noong nakarang Huwebes sa Houston na nagdulot ng pagkawasak ng mga puno at mga basag na salamin sa kalsada. Higit sa kalahating milyong mga tirahan at businesses ang nawalan ng kuryente hanggang Sabado. Nasa 21,000 naman ang nawalan ng kuryente sa Louisiana. Ayon naman sa Centerpoint Energy, tatagal na ilang araw o higit pa upang maibalik ang power supply ng mga ito, dulot na rin maaari ng pagkasira ng kani-kanilang equipment. Dagdag pa rito ang problema dulot sa utilities dahil sa mga high voltage transmission tower na nasira at nahulog ang mga linya ng kuryente. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang opisina ni President Joe Biden na hindi makakaapekto sa kampanya nito sa darating na eleksyon ang mga kilos protesta kamakailan sa mga paaralan. Ito ay kahit na di sang-ayon ang mga Democrats ukol sa polisiya ng Pangulo sa gyera. Mula sa Maine, USA, may live report si Lea Salar. Lea, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Naniniwala ang mga opisyal ng White House na pipiliin pa rin ng mga Democrats na ayaw sa naturang US policy ang Pangulo kumpara kay Trump sa nalalapit na re-election. Nakadakda namang magbigay ng commencement address ang presidente sa Morehouse College kung saan maaaring matalakay nito ang issue. Sinabi ni White House Senior Deputy Press Secretary Andrew Bates na patuloy na nakikinig at naiintindihan ng Pangulo ang masakit na pangyayari sa mga tao sa Gaza. Nais umano nitong mapigilan ang pagkasawi ng mga sibilyan at mga inosente. Sa isang survey na isinagawa sa Institute of Politics or IOP sa Harvard Kennedy School, mas nakatuon ang pansin ng mga kabataan o edad 18 hanggang 29 anyos sa mga usapin ukol sa housing costs at inflation. Nasa listahan din ng taxes, gun violence at trabaho. Pang-15 sa listahan ng ukol sa Israel at Palestine. Halos pantay naman sina Biden at Trump sa national polls. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Lea Salar, live mula sa Maine, USA.
Naaresto ang 8 individual sa Germany matapos na magprotesta sa Munich Airport na nagdulot naman ng mga flight cancellation. Ayon sa mga otoridad, pawang mga climate activists ang mga naaresto. Sinira at pinasok ng 6 sa mga ito ang mga security fence at umupo sa mga access routes na papunta sa 2 runway ng airport na nakabukas para sa arrival at takeoff ng mga eroplano. Tinutuligsa ng grupo ang gobyerno ng Berlin sa pag-subsidize nito ng mga eroplano habang anila pinababayaan naman ang rail. Ayon sa Interior Minister ng Germany, re-reviewin ang security measures sa airport upang maiwasan ang kaparehong pangyayari. Nakatanggap ng tig-5,000 financial assistance ang nasa 1,000 mga mag-aaral sa Lanao del Sur. Narito ang report ni Weng Fernandez. 1,000 mga mag-aaral sa Lanao del Sur Province ang nakatanggap ng tig-5,000 pisong halaga na financial assistance. Sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, katuwang sa aktibidad ang local government unit ng Lanao del Sur. Ayon kay Governor Mamintal Bumbit Adjong, ito na ang pangalawang batch ng pamimigay ng tulong pinansyal sa mga estudyante at nangako pa si Adjong na may kasunod pa ito. Initiate ko na may mga kasunod pang batches at mabibigyan ng cash assistance gaya ngayon. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, tinaon nila ang pamimigay ngayong buwan dahil mas kailangan ito ng mga mag-aaral lalo na sa mga gagraduate at papasok pa lang. Kasi alam ko, yung iba na graduation lang or papasok pa lang sa eskwelahan. So hinabot talaga natin yung timing para magamit ng bata sa tamang pagkakataon. Labis naman ang pasasalamat ni Norhani Halil na isang irregular at tourism student na gagraduate sa susunod na semester. Sobrang laking tulong na po yun sa akin, lalo na po na nasa proposal na po kami na part, which is sobrang hirap na din po when it comes sa financial pagdating sa mga parents. And sa case ko po, hindi to alam ng parents ko kasi ayokong ipaalam sa kanila kaya ang daming bayarin and ayoko na ding ipaalam sa kanila yung bayarin kasi yun po yung gagamitin ko, yung 5,000 na yun. Si Ginang City Matanog naman ay labis din ang tuwa dahil di na umano siya mamumroblema para sa gastusin sa graduation ng kanyang anak sa susunod na linggo. Hindi na ako mamumroblema ngayon kay nakatulong sa akin ng tulong financial ni Amy Marcos, Senador Amy Marcos. Lalo pa ngayon na graduation nila sa ating sister ko. Maraming salamat po kay Senador, lalo pa kay Governor, Governor Pompeo. Dagdag pa ng senadora na bagamat libre ang tuition fee ng mga mag-aaral, subalit marami pa rin ang gastusin tulad na lang ng pamasahe, baon at iba pang school project at nariyan pa ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin na patuloy na nagpapahirap sa mga magulang. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinupok ng apoy ang 4 na classrooms ng Kapitan 1 Integrated School sa Lantapan, Bukidnon noong Sabado, May 18. Batay sa report ng Lantapan Fire Station, totally damaged ang mga classroom sa nangyaring sunog na tumagal ng 1.5 oras. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ng dahilan kung ano ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng sunog sa mga silid-aralan. Kasabay ng paghahanda para sa 2024 Paris Olympics, muling nakasungkit ng mga gintong medalya ang Filipino athletes na sina Itze Obiena at Carlos Yulo. Wagi ng gold medal si Obiena sa USATF Los Angeles Grand Prix sa Drake Stadium sa Los Angeles bandang nitong linggo, May 19, Philippine time. At ang 28 taong gulang na pole vault ace ay namayagpag matapos lampasan ang 5.80-meter mark na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay ilang buwan bago ang kanyang ikalawang sunod na paglahok sa Olympic Games.
Ito ang pinakabagong tagumpay ni Obiena ngayong taon matapos ring magwagi sa Memorial Joseph Gaspara sa Croatia at ISTAF Indoor Tournament sa Berlin noong Pebrero. Samantala, nasungkit naman ni Yulo ang gold medal sa vault at parallel bars sa ginanap na 2024 Asian Gymnastic Union Men's Artistic Gymnastics Championship sa Uzbekistan kahapon. Sa kabuuan, nanalo si Yulo ng 4 na gintong medalya sa edisyong ito ng torneo, kasama ang 2 pa mula sa individual all-around at floor exercise. Nakapagtala na ang BFP Lady Firefighters ng 8 straight wins sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco, Manila kahapon. Wagi naman ang AFP Lady Gunners sa 3 magkakasunod na set laban sa Comelec Suffragettes. Nangunguna pa rin sa ranking ang PNP Lady Patrollers matapos pataubin ang Judiciary Justice Servers sa 3-1. Narito ang report ni Hari Ilagan. Patuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Sa first game, nakalamang agad ng 5 puntos ang Senate Lady Defenders sa mga atake nila Javen Sabas at Menchi Tobiera kontra Lady Firefighters sa unang set pa lang ng game. Ngunit at pakawala naman ang malalakas na quick attack si AJ Mamangun at cross-court attack si Fanny Adolfo, kaya dumikit ang laban sa first set sa score na 30-28, panalo ang Lady Firefighters. Sa second set, nagtuloy-tuloy ang momentum ng Senate Lady Defenders sa sunod-sunod na atake nila Maris Sheila Cecilio at Javen Sabas, kaya naman nakuha nila ang panalo kontra Firefighters sa score na 21-25. Sa third set, tinabakan ng Lady Firefighters ang Lady Defenders sa pinakamalakas nilang floor defense sa tulong ni Fanny Adolfo, Gang Avellana at AJ Mamangun at Angeli Bentic. Nakuha ng BFP ang third set sa score na 25-15. Sa fourth set, hindi na nakadikit sa score ang Lady Defenders sa kaliwat ka ng atake nila Avellana, Mamangun at Adolfo. Nakuha nila ang panalo sa score na 25-18. Sa huli ay nakapagtala ng 65 attacks, 6 blocks at 7 service aces ang BFP. Napiling best player of the game si Fanny Adolfo na may 19 solid attack points. Nasa ikatlong spot pa rin ang Lady Firefighters na may 8 wins, 3 losses. Sa una pala medyo na parang nangangaba yung team. Nasabi ko nga kanina nung timeout ko, parang yung laro nila hindi laro ng magkakakilala. Samantalang mag-4 na buwan kaming siguro talagang hindi everyday happy. Pero nakaka-proud pa rin kasi kahit alam nila medyo down sa una, talagang nagtulong-tulong pa rin talaga sila. So yun, nakaka-proud. Sa players naman namin, kayang-kaya nilang mag-adjust kahit na alam nilang may hindi makakapaglaro talaga. Sayang yung first set maganda yung laro Nagkatalo lang sa konting-konting error. Ngayon, nung second set naman, yun, nakalaro na ng maayos. And nung third set, kailangan namin ipasok yung mga stringers kasi kailangan although maganda naman yung laro, ang strength talaga namin yung floor defense ng mga, lalo na yung mga employee natin. Floor defense talaga ang puhunan namin. Kaya lang sobrang lakas lang talaga nung kalaban sa opensa kasi walang mapapatayan ng talagang malakas yung buong buo yung BFP. Sa second game, wagi ang AFP Lady Gunner sa 3 magkakasunod na set laban sa Comelec Suffragettes. Sa first set, binakbakan agad nila Ayari Yongko at May Madulid ng Lady Gunner ang Suffragettes. Ngunit naidikit naman nila Danica Genrauli at Judith Abil ang laban. Panalo ang Lady Gunner sa set 1 sa score na 25-20.
Sa second at third set, pinagtulungan na nila Lilet Mabayad, Cheryl Hake at Mary Ann Pantino ng Lady Gunner ang Suffragettes. Bantay sarado din sa blockings ni Mabayad at sunod-sunod na service aces ni Hake, kaya nakuha nila ang dalawang huling set sa score na 25-15 at 25-18. Sa huli nakapagtala ng 40 attacks, 6 blocks at 4 service aces ang Lady Gunner. Napiling best player of the game si Yen Olores ng AAP Lady Gunner. Nasa ikalawang spot pa din sa game standing ang AAP Lady Gunner na may 8 wins, 2 losses. Nakakuha naman ng 27 attacks, 1 block at 3 service aces ang Comelec Suffragettes. Kaya nasa ika-4 na standing na ito na may 5 wins, 5 losses. Medyo slow starter naman sila. So pagka ganon, nire-remind para ma-overcome nila yung kanilang, yung nawawala sa kanila. For example, yung receive, ganyan. Nasunod naman. Kaya napanalo namin yung game yun. Sa communication, magiging madali para sa kanila. Kung walang nagsasalita, so parang papakiramdaman, mas mahirap. Kung nagsasalita, mas madaling magawa kung ano yung gusto nila. Maganda naman pinakita ng mga players namin. Yung service receive, nandun naman po, wala naman nagkulang. Yun lang, medyo mas nagkaroon ng composure yung kalaban, mas tinatagan nila yung depensa nila, bawas na konting error lang din, yun yung nilamang mga kalaban sa amin. Pero good game pa din sa amin, pinakita naman nila na lumalaban sila, at nandun naman yung pinapractice namin, nakikita naman ng mga coaches namin. Sa third game, hindi na nagpatinag sa unang set ang Judiciary Justice servers at mas pinaigting ang kanilang floor defense at atake sa tulong ng cross-court attack nila Marily Boras at Lerma Tubog at quick attack nila Arnie Pesebre. Nakuha ng Justice servers ang unang set sa score na 23-25. Sa second set, tinambakan na ng Lady Patrollers ang Justice servers sa tulong nilang Kia Gomez, Milafron Ronquillo at Ces Oliveros at nakuha ng grupo ang panalo sa score na 25-13. Sa third at fourth set, sinubukang bumawi ng Justice servers kahit pagod na ang spiker nila na sina Tubog at Pesebre, ngunit tabigo ang mga ito dahil nagpakawala ng sunod-sunod atake ang Lady Patrollers. Nakuha ng mga ito ang dalawang huling set sa score na 25-19 at 25-22. Sa uli ay nakapagtala ng 44 attacks, 3 blocks at 16 service aces ang Lady Patrollers. Best player of the game si Milafron Ronquillo na may 11 attacks, 1 block, 4 aces. Nangunguna pa din sa ranking ang PNP na may 8 wins at 2 losses. Nasa ikapito naman ang Judiciary Justice servers na may 3 wins, 7 losses. Moving up kami kasi galing kami sa talo nakarang previous game namin. Tinalo kami rin ng Bureau of Fire. I-duplicate kami para makabawi kami sa ngayon. Yung first 6 namin, nag-rotate kami ng players na binigyan namin kasi ng chances yung ibang players na maging first 6. So nag-adjust kami. So binalik namin yung dating first 6 namin para makabawi kami. Yung teamwork nila, no? Although mayroong konting lapses pa rin doon sa receiving, medyo mabigat yung service, medyo naiiwan yung ano, pero kasi nandun na yung pagod may pagod na rin, so yun yung mga factor. Pero overall, kung titignan mo yung movements ng team, yung depensa, kanina mahaba yung rally, napakaganda, no? So doon mo makikita yung nagmamature, and then yung communication sa loob, no? Although syempre, hindi mo maalis na pag napagod medyo bumababa, pero they're doing good. No, nandun na, more practice, mas makukuha pa sa practices. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win Sports, Win for Charity sa darating na Miyerkules, May 22, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang AFA Lady Gunner at DFA Emisaris sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng Comelec Suffragettes laban sa Judiciary Justice servers alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at SSS Pension Protectors
naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs chapter 8 verse 8 to 9 na nagsasabi, "All the words of my mouth are in righteousness. There is nothing froward or perverse in them. They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge." Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nangakasusumpong ng kaalaman. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat ng mga nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan natin nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Alright, oil price update po muna tayo mga kasangbahay, sa ating mga kasangbahay na motorista. Dagdag bawas po sa presyo po ng mga produktong petrolyo ang aasahan natin ngayong linggo. Sa pagtaya po ng oil industry players, nasa 20 hanggang 40 sentimos ang ipatutupad na rollback sa presyo po ng kada litro ng gasolina. Pero inaasahang tataas naman ng hanggang 20 sentimos ang presyo ng diesel, habang 10 to 30 centavos naman ang posibleng price hike sa presyo ng kada litro ng kerosene. So, advantage para sa sa mga gasolina. Pero sa diesel at kerosene, hindi naman masyadong ramdam pa to. No? Pero siguro kung kayo ay meron talagang ina-allot na budget para dito sa inyong mga pang-transportation, baka medyo maramdaman nyo siguro talaga ng konting-konti. Pero hindi pa naman masakit. Baka next week yan. Uy, wag naman. Huwag na. Tsaka nakakatawa kasi magkakasunod na linggo halos pababa na rin yung presyo ng gasolina rin natin. Kasi ang tagal din nila na puro pataas lang. Bumabawi sa kanilang ngayon. Naman zero, pwedeng 0 or 20 centavos ba sa diesel? Ako pipiliin ko yung 0 kung ako yun eh. Kung ako lang, huwag na lang mag-price hike. Kasi nga, baka mamaya magsunod-sunod na naman next week. Price hike na naman, napaka-traffic na naman. Di ko alam kung bakit ba ganun. Kanina lang, kanina kasi ang usual na routine kapag ka Monday, talagang inaalat ko mga isang oras kalahati. Ngayon tinan mo, sakto lang akong dumating halos, walang allowance kumbaga. Kasi nga ang traffic, hindi ko alam kung nagkakos ng traffic. Kasi siguro maraming mga kalsada rin na na sarado. So baka mamaya yung ibang mga sasakyan iba-ibang ruta yung dinadaanan. Kaya kapag ngayon parang hindi na pwede na hindi ka mag-advance ng plano ng ruta mo kapag aalis ka. Kailangan bago ka talaga umalis, check mo muna kung saan ba pinakamagandang dumaan, or minsan nga hindi nga rin ganun ka-reliable minsan yung mga apps na ginagamit natin. Talaga minsan magbabasa ka talaga ng balita, titingin ka ng balita kung ano ba talaga yung sitwasyon live. Kaya nga ang ganda na meron tayong mga drone shots ng mga lugar kung saan ba may mga congestion, saan ba maluwag, saan ba magandang dumaan. Talagang live feed. Noong mga nakaraan, medyo magaan na yung trapiko kasi wala nang pasok ng karamihan sa estudyante. Kaso nga lang, dumami naman yung mga nag-aayos ng kalsada. Siguro nakita nila na hindi naman na ganun kasi ka-traffic dahil nga nagbakasyon ng ilang mga estudyante. Doon na lang nila tinao na mag-aayos sila nung kalsada. Kaya lang, ngayon, wala pa rin talaga tayong ligtas sa traffic. Ganun din. Medyo masarap na bumiyahe ngayon kasi malamig-lamig na. Hindi na katulad ng mga nakaraan. Parang commute mo. Nakakadagdag sa stress Ngayon, ang na natin, senti mode na ngayon. Yung dati, pay mode. May main character na ngayon. Pwede na magkumot-kumot. Job alert naman po mula sa pamahalaang lungsod ng Mandaluyong. Tumatanggap po ng applicants for in-house job interviews ang Mandaluyong City Public Employment Service Office ngayong araw, May 20 hanggang May 22, araw ng Miyerkules. Kabilang sa mga maaaring apply ang trabaho ay ang mga sumusunod: cashier,
bagger, customer service assistant, stockman, warehouseman, merchandiser, admins and sales operations assistant, booking salesman, delivery rider, encoder, online production helper, online sales specialist, sewer, sales coordinator. Meron ding job vacancies para sa sales associate, store crew, store team leader, food handler, truck driver, field technician, shift managers, accounting associate, accounting officer, staff auditor, purchasing buyer, sales demo, toy technician, HR assistant, at social media graphic artist. Para sa mga interesado, magtungo lamang sa Peso Office located at VOC Building, City Government Complex, Mandaluyong City. Magdala lamang ng inyong updated resume attached with 2x2 picture, sariling ballpen at magsuot ng appropriate attire for interview. Samantala, i-check lamang ang Facebook page ng Peso Mandaluyong Official para sa oras at petsa kung kailan kayo dapat pumunta. Depende po sa gusto nyong applyang trabaho. Ayun, nabanggit ko kanina, mali yata yung pagkakabasa ko. Sower pala, kumbaga yung mananahi, siguro mali yung pagkakabasa ko. Kasi isa yun sa mga parang hindi na skills na, dati kasi alam ko tinuro sa school pa di ba? May mga TLE. May mga ganong subjects, di ba? Tuturuan kang manahi. Pero ngayon parang nakakalimutan na ibang siguro, kasi yung kapatid ko parang hindi ko naalala kung tinuruan silang Sa high school siguro. High school pa ba yun? Parang alam ko si grade school ako nun. Meron din sa Hele ba yun? Pero yung mga gantong mga skills, kasi yun nga, dahil nga konti na lang yung marunong, talagang nagkakaroon tuloy ng demand. Kasi tuloy, konti lang may kaya. So parang nagkakaroon demand na, kailangan namin ng mga gantong trabaho. Kaya sa mga kasangbahay natin na equipped sa mga gantong skills, magtungo lang po sa mga Facebook page para malaman nyo yung mga detalye kung anong araw ba. Kasi ang dami natin nakitang mga job vacancies. Talagang mahirap na wala kang mapasukan sa isa na yun sa sobrang daming choices. Kaya malaman natin kung anong araw ba tayo dapat pumunta, kung anong oras. Kasi sa dami ng mga choices na pwede mong piliin na trabaho. So, nakakatuwa rin talaga kapag dumadami yung mga businesses natin sa bansa. Diba? Nagkakaroon talaga ng marami rin na nabibigyan tayo ng mga trabaho. Kaya nakakatawa na dapat ngayon din, mas magkaroon din tayo ng initiative na ma-develop pa yung mga skills din natin. Para hindi lang sa isang pwede tayong mag-apply, diba? Kasi marami tayong mga skills na pwede nating ilatag, i-present sa kanila na kung hindi ka man matanggap dito, meron ka pang ibang makakaya pang gawin. Tsaka madalas ko nakikita rin ng mga hiring is yung mga nasa logistics na industry, Kasi sa mga deliveries, 'di ba, mga ganyan. Mga nakita ko truck drivers, mga riders. Kasi nga napaka-convenient lalo na ngayon yung ang dami nating deliveries, 'di ba, sa mga online shops. Kaya they make our lives good. Kaya take advantage natin ng mga 'yan. Comfortable. Ito naman, advisory naman po para sa mga senior citizen sa Makati City. Pwede na po kayong mag-update ng inyong mga GCash account sa Proud Makatizen Portal hanggang sa May 31, 2024 para makatanggap ng inyong mid-year cash incentives ngayong taon. Para mag-update, pumunta lamang po kayo sa proudmakatizen.com at i-click ang Blue Card Seniors Update. I-type nyo lamang ang Blue Card number at apelido ng senior, pagkatapos ay pindutin po ninyo ang search button. Sunod ay punan ang mga impormasyon na hinihingi sa online form gaya ng middle name, GCash number, birthday at complete address ng Blue Card holder. Pagkatapos po yan mga kasambahay ay i-click nyo lamang po ang submit button. Napaka-importante niyan, kailangan magsasubmit. Kaya paalala lamang po, siguraduhin tama ang mga impormasyon at updated ang GCash number na inyong ilalagay bago po ipasa ang form. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa mga numerong 8870-1000 o 8870-1236 o kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa My Makati Verified official Facebook page. Mas mapapadali ang buhay kasi hindi na pupunta dun sa mga barangay, yung mga seniors natin kasi i-update na lang nila yung kanilang GCash doon sa mismong page or doon sa mismong website nitong My Makati Verified. Kasi yun yung isa sa mga hassle din ngayon kapag babiyahe pa yung mga senior citizen. Minsan din na lang nila kinukuha kasi mapapagod sila or kaya walang pwedeng kumuha para sa kanila. So mas maganda to kung may GCash or kaya sana ma-assist din natin yung mga lolo't lola magkaroon din sila ng GCash na account. Kasi yung iba
iba kahit na pwede naman ng online, hindi pa rin nila makuha kasi wala silang GCash account. Sana kung may mga kamag-anak tayo, may mga lolo't lola tayo, tulungan na natin, magkaroon tayo ng initiative na gawan din sila, tsaka tulungan din, i-assist natin sila para makuha rin nila yung incentives nila. Or kasi minsan merong mga GCash account pero hindi pa sila verified na mga GCash account. So baka mamaya, masayang, hindi lang din maibigay. Kasi diba usually ganun baka tatanungin, ay hindi pa po to parang registered na GCash account talaga. So maganda, matulungan din nga natin ang ating mga lola na i-assist natin. Baka may mga kapitbahay naman tayo na pwedeng mapagsuyuan, yun na lang number na hiramin muna. Kung wala talagang GCash account, yung mga senior citizens. Pero mas maganda may sarili para tuloy-tuloy na lang yung pagpasok. Hindi na tayo update ng update. Tsaka hindi lahat, may mauutusan ng yung mga seniors natin, hindi lahat may mauutusan. Meron yung mga mag-isa lang din sa bahay. Kaya ano rin natin, kumbaga puntahan na rin natin sila. Tayo na yung mag-alok sa kanila. Kasi kapag mga seniors natin talagang when it comes to technology, cellphone, kahit mami ko hindi pa ganun katanda yung mami ko. Hirap na sa mga ganyan, mga pag-access, pag-fill up. Kaya tulungan natin yung mga natin, lola't lola natin. Oo nga, naalala ko pag yung mga passwords, ganyan. Diba kapag sa mga ganitong accounts pa naman, parang konektado, kunyari, yung isang GCash account mo, konektado sa email mo, tapos yung email mo, ang dami ng sanga-sanga, diba? So pag kunyari nakalimutan mo yung password sa isa, parang hindi mo na ma-access yung isa kasi kailangan yung email mo, alam mo. So sa mga ganitong technicalities, maganda i-assist nga natin yung mga senior citizens natin. Tsaka natutuwa ako sa mga ganitong mga integration ng technology sa mga services. Kasi nga naiisip ko, nung pagka kunyari nag-aasikaso ka na, naglalakad ka ng mga papeles kung saan man sa mga government agencies, talagang hindi natin maiwasan talaga, medyo hassle talaga, mahirap yung mga proseso na iba. Kaya kapag ka nagkakaroon ng mga ganitong integration ng technology tapos yung mga services, nakakatuwa kasi usually sa businesses ng natin nakikita to yung mga paggamit ng mga kung ano QR codes, sa mga ganitong codes, sa mga ganitong technology para mapadali nga yung trabaho, para mas efficient. Yun yung mga usually ginagamit sa businesses. Pero kapag yun nga, ginagamit din sa mga public services, lalo na sa mga ganito, parang mas madali, di ba? Kasi minsan hassle talaga, lalo na ang dami. Alala ko sa yung taxi. Di ba? Parang yun yung isa sa mga pinaka nasa isip ko pag iniisip ko yung mga ganitong klaseng technology na parang sana sa lahat na mai-apply yung ganitong para mas madali yung mas madali magawa ng mga mayan, lalo na yung mga senior citizens. Siguro isa yun sa mga maganda rin nangyari nung nagka-pandemic kasi kailangan nilang gawin di ba? Nagkaroon talaga na parang hindi kailangan na natin mag-transition, gamitin na natin yung technology na meron tayo kasi para mas mapagserbisyohan natin yung mga tao. Kaya sobrang beneficial ng mga online transactions. Diba? At ngayon naman, good news naman sa mga registered solo parents sa Navotas City. Dahil mamamahagi po ang pamahalaang lungsod ng Saya All Angat All Tulong para po sa inyo. Makikita po ang listahan ng mga benepisyaryo sa link na tinyurl.com/sayaall-soloparents24B1. Kung kayo po ay kasama sa mga benepisyaryo, magtungo lamang sa Pangisdaan Hall, 4th floor ng Navotas City Hall, mamaya po yung alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Huwag lamang pong kalimutang dalhin ang original at photocopy ng Solo Parent ID na may 3 pirma. Kung kinatawan naman ang pupunta, dapat siya po ay magulang, kapatid o anak na 18 years old pataas ng solo parent. At kailangan po ay may dalang authorization letter, original at photocopy ng valid ID ng kinatawan na may 3 pirma. At original at photocopy ng solo parent ID ng benepisyaryo na may 3 pirma. Kung hindi pa rehistradong solo parent o kailangang i-renew ang kanilang solo parent ID, makipag-ugnayan lamang po sa City Social Welfare and Development Office sa 2nd floor ng Navotas City Hall Annex. Ang ganda nga programa na makakapagbigay tayo ng tulong pinansyal sa mga solo parent. Kasi ako, na-realize ko nung simula akong nagkaroon ng pamangkin, si Goku, di ba? Na-realize ko na nandiyan naman yung yung mami niya, ng father niya, ako parang nahirapan ako magpalaki ng anak. Na parang kahit hindi naman ako yung parents, nakikita ko pa lang. Pero ito kasi, pag ikaw solo parent ka, na-imagine ko yung hirap din na imagine ikaw meron kang day job tapos meron ka ring inaalaga ang anak, lalo na pag baby pa na
kumbaga napakasela ng oras sa kanila na kailangan mo silang pag-spendan talaga ng time. Kaya ang gandang programa nito sa Navotas City na makapagbigay tayo ng tulong pinansyal sa mga parents. Kaya i-take advantage po natin yan, lalo na yung mga requirements na kailangan i-submit, i-make sure po natin. Tsaka sa mga kada barangay dito sa Navotas City na nabanggit natin na location, may lang po, 1 oras lang po ang naka-alat kada barangay. Kaya i-check po natin sa mga numbers na nabanggit at sa Facebook page na rin po na make sure natin na makapunta tayo sa oras kasi 1 oras lang po kada barangay. Kaya punta po tayo ng maaga. Masyadong mabilis. Totoo yun, yung sinabi ni Ian na parang ang hirap din talaga kapag ka solo parent. Kasi may mga nai-interview tayo sa MCGI Clinic. Minsan nga, 2 pa sila magkasama. Pero pagka nagkasakit yung anak, tapos yung pera nila kulang din sa paggamot ng kanilang mga anak, doon talaga, parang doon palang kinakapos na sila. So kung meron talaga mga ganito, tulong pinansyal, malaking tulong para sa kanila. Yan, pwedeng baka mamaya magamit nila pa rin para sa maliit na pang business, diba? Makapag, sila, additional income sa kanilang pamumuhay. Kaya very good yan sa mga taga-Navotas. At ito naman, advisory po mula sa Persons with Disabilities Affairs Office, Taguig. Para po sa mga kababayan natin sa Taguig na mayroon po ang kapansanan at nais na magkaroon ng disability card o ID, kailangan nyo lamang pong ihanda ang mga sumusunod. Ito po, duly accomplished PDAO application form. Kailangan nyo rin po ng duly accomplished DOH-PR PWD form. Kailangan nyo rin po ng latest 1x1 and 2x2 ID pictures, latest barangay clearance, or any government-issued ID with the same address. Kailangan nyo rin po ng authorization letter kung hindi available ang applicant. School ID po or birth certificate kung ang applicant ay menor de edad. At para po sa apparent disability, kailangan po ng certification from PDAO. At kung non-apparent disability naman, kailangan po ng certification mula po sa medical specialists for special cases o kaya po ay government and private doctors. Kung para naman po sa visual disability, kailangan po ng applicant ng certification mula po sa ophthalmologist. I-submit lamang po ang inyong pong mga requirements na ito sa Persons with Disabilities Office sa ground floor po ng R. Papa Building, Taguig City Hall Compound. At para po sa iba pa pong details tungkol sa disability card application, i-check lamang po ang Taguig PDAO Facebook page or tumawag po sa 8642-3590. So, very nice, dahil nga itong PWD card, di ba, 20% ang magiging discount ninyo. Malaking kaaluwanan to kapag kakain kayo sa labas, tapos sa grocery din, alam ko, magagamit din to, tapos transportation at pagbili nga ng gamot. So, malaking rin to, advantage po sa inyo, very beneficial sa mga PWD natin. Kailangan lang po ninyo mag-submit ng mga requirements po na binanggit po dito sa atin pong, requirements po ng Taguig PDAO. Nakakatawa yung advisories natin ngayon, talagang parang public service, di ba? Meron tayo sa senior citizen, meron tayo sa PWD, sa mga walang trabaho, sa solo parents. Kaya salamat din talaga sa Diyos, may mga ganito rin tayo, talagang may ginagawa ring hakbang yung mga local government units natin para makatulong din sa ating mga kasangbahay. Yeah, that's right. At yan ang ating advisories for today. Ngayon mga kasambahay, magbalik naman tayo sa ating kasaysayan. Noong May 1990, nang unang masilayan ng publiko ang larawang kuha ng Hubble Space Telescope. Halos 1 buwan pagkatapos itong i-launch patungong kalawakan. Pero marami ang hindi natuwa dahil sa malabong imahe na ipinadala nito. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. May 20, 1990, sa araw na ito ay ipinadala ng Hubble Space Telescope sa Earth ang unang larawan na nakuhanan nito mula sa kalawakan. Taong 1946 nang maglathala ang astrophysicist mula sa Yale University na si Lyman Spitzer Jr. tungkol sa adbentahe ng isang space telescope. Makaraan ng mahigit 2 dekada ay naglathala ng isang ulat, ang National Academy of Sciences, na pinamagatang Scientific Uses of the Large Space Telescope, at ito ay naglaan ng suporta para sa proyekto. Inaprubahan ng US Congress ang proyekto noong 1977 at kasunod nito ay sinimula ng pagbuo sa Space Telescope. Ang Space Telescope ay idinisenyo upang ma-upgrade, kaya naman noong 1979 ay nagsimulang magsanay ang mga astronaut para sa mga isasagawang service mission sa hinaharap.
Noong 1983 ay ipinangalan kay Edwin Hubble ang Space Telescope. Ito ay bilang parangal sa astronomer na nakapagpatunay na mayroon pang ibang mga galaxy sa universe maliban sa Milky Way Galaxy. Matagumpay na nailunsad ang Hubble Space Telescope mula sa Kennedy Space Center sa Florida noong April 24, 1990. Makalipas ang halos isang buwan ay nagpadala na ito sa Earth ng larawan mula sa kalawakan. Ngunit marami ang nadismaya dahil malabo ang imahe na ipinadala nito. Natuklasan ng mga eksperto na mayroong bahagi sa primary mirror ng Space Telescope na mali ang hugis dahil sa lens spacing error na nagresulta sa tinatawag na spherical aberration kung kaya malabo ang naging larawan. Kaugnay nito ay ginawa ang Corrective Optics Space Telescope Eggshell Replacement o COSTAR na halos kasing laki ng isang refrigerator na nagsisilbing eyeglasses para sa Hubble Space Telescope. Taong 1993 ay isinagawa ang unang service mission para sa Hubble Space Telescope kung saan 11 araw na malagi sa kalawakan ang 7 astronaut upang maikabit ang COSTAR. Matapos ang matagumpay na service mission ay malilinaw na mga imahe ng mga star, galaxy at iba pang mga bagay sa kalawakan ang naipadala ng Hubble Space Telescope. Amazing. Kita mo, pati yung mga telescope minsan malabo rin mata. So, hindi natin yung mga malalabo, di ba? Kailangan lang natin ng konting tulong eh. Pero nakita natin na isa sa mga pinaka-significant na mga contribution sa imaging, space imaging ng Hubble Space Telescope. Hindi ko lang kung familiar kayo yung Crab Nebula, yung Eagle Nebula. Yung dalawang yun, kasi yun yung parang pinaka-special para sa akin na nakuha niyang image. Kasi yung isa, yung Eagle Nebula, yun yung na-picturean niya yung birth, yung kumbaga pag-form ng isang star. Yung Crab naman, yung death naman, kumbaga yung end ng life ng star. So para makikita mo yung dalawang polar opposites na ito, ganito mag-form, ganito nangyari sa formation ng star, tapos ito naman nangyari kapag sa dulo naman ng buhay ng isang star. Na doon natin nakikita na meron palang hangganan din, kahit naiisip natin na akala mo forever. Pero, walang hindi, pero kasi diba nakikita mo, akala mo forever. Akala mo kasi diba, napakatagal ng buhay nila. Pero nakikita mo, tagal naman talaga. doon mo mag-gauge kung gaano ka tanda na yung universe, yung galaxy natin, relatively dun sa ibang mga katabi nating galaxies. Gaano katagal na nag-exist yun, bago pa tayo. So parang dun mo masasabi na something greater talaga. Meron kang makikita na marirealize sa sarili mo na there's something or someone greater na gumawa na itong mga to para mangyari to ng ilang milyong taon na nakakaraan. Kaya ang ganda rin ng ginawa nila na servicing mission. Yung servicing mission, yun yung, ang key objectives niya is mag-repair, mag-calibrate, gumawa ng upgrades or maintenance, which is ito nga yung ginawa din sa Hubble Space Telescope, yung kinabitan nga naman yung bagong salamin. Yung COSTAR, oo. Tapos 11 sila doon, 11 days with the parang 7 na team ng ng Hubble Space para magkaroon nga ng clearer image itong mga future na image na makukuha from the Hubble Space. Kaya nakita naman natin nagkaroon daw ng enhancement din talaga kasi 5 servicing mission ang ginawa ng Hubble Space since 1993. Yung latest na parang sinabi nga nila na iconic na image na nakuhaan din nila is yung Pillars of Creation. Parang yun din nga ata yun yung Eagle Nebula. Kaya sinabi nila na sobrang laki na din daw talaga ng in-improve when it comes to imagery etong Hubble Space. Kaya sabi nila very good daw yung ginawa din talaga nila na pag-repair and pag-upgrade nga nitong Hubble Space na ito. Sabi nga nila, hindi lang naging maganda daw talaga yung naging simula kasi nga malabo yung mga nakuhang picture. Pero sabi pa rin naman nila na ito pa rin yung tinatawag nilang most productive scientific instrument. Kasi daw talaga, simula naman nung naayos siya, hanggang ngayon, patuloy pa rin naman yung pagsaservisyo ng Hubble Space. Para, lalo na sa atin, ilang beses na rin ito nakakuha ng Nobel Prize, di ba? Dahil nga dun sa mga nakukuha niya ng mga images, nagkakaroon ng mga pag-aaral. Tapos, ang dami natin natutuklas pa kung ano yung meron sa iba't ibang mga planets, sa universe natin. Pero recently, di ba, ni-repair lang siya ulit. Tapos bumalik siya sa pag-operate nung April 30 lang ng
2024. So makikita talaga natin, hindi na siya rin kasing nung dati, na parang lagi, kumbaga mahaba pa yung time na pwede bago siya i-repair. Ngayon kasi parang siguro mas napapadalas na yung pagre-repair din sa kanya. So sana, di ba, habang nagagamit pa natin siya ng mas maayos. Pero sabi naman nila, matagal pa daw natin magagamit yan eh. Basta lagi lang din matitignan, mare-repair lang din kapag nagkaroon talaga ng problema. Tsaka nakikita talaga nila, malayo pa ang pwedeng magawa nitong Hubble Space Telescope. Siguro yung mga improvements na lang if kailangan. Ayun. At kung makakagawa man sila ng bago, at least alam natin yung Hubble Space, hindi na natin makakalimutan yan, di ba? Talagang ako kasi una kong narinig yung Hubble Space Telescope kay Brad Ellie. Kasi di ba nag-aaral din si Brad Ellie yung mga nangyari sa universe. Pag nakikinig ako dati ng mga Bible exposition ni Brad Ellie, naririnig ko yung Hubble Space Telescope. Lagi ko yung naririnig sa kanya. Kaya pag nasa school din ako, yan din yung mga sinasabi ko dati. Pag sumasagot ako sa teacher, pag mga usapang planets, ganyan. Kaya nakakatuwa na may ganyan tayo. Tsaka yung significance din ito na nung nagkaroon, nabulol ako doon, nung nagkaroon nga nitong Hubble Space Telescope, nakapag-reveal siya ng mga thousands of galaxies. Yan yung, kumbaga, makikita natin kung gaano karaming galaxies sa universe. Tsaka yung mga mapicturean o makapaglabas ng image about sa mga black hole. Kasi baka sabihin nila, gawa-gawa lang yung mga black hole. Pero yun, nakapag-reveal siya ng mga images ng mga black holes. Tsaka yung mga exoplanets, nagkaroon siya ng significant na ambag, kumbaga, sa mga pagsa-study sa mga exoplanets. Yung mga exoplanets ay yung mga planets na nasa labas ng solar system natin. Na makikita natin na ang laki talaga ng universe, na may isang creator na gumawa nito na napaka-powerful. Diba? Totoo yan. Saka dito mo na hindi mo na kailangan lumabas doon, pumunta pa sa outer space para makita talaga yung ganda rin kung anong meron doon. Dito ka na lang magala-gala ka na lang dito sa mundo, madaming pwedeng punta. Diba? Punta ka sa iba't ibang mga bansa. Gaya na lang sa Vietnam, diba? Nakita nyo na ba ang pinagmamalaking train street at Halong Bay ng Vietnam? Yan kasi ang pinuntahan ng isa sa ating kasambahay. Kung ano ang naging experience niya, panoorin natin dito sa Trip Ko To. Good morning mga kasambahay. Nandito ako sa Hanoi, Vietnam. Hindi lang upang magbakasyon, kundi para ilibot na rin kayo sa mga tourist spots destination dito sa Hanoi. Kaya ano pang inaantay ninyo? Tara na at mag-enjoy dito lang sa Trip Ko To. Ang Hanoi, Vietnam ay sikat sa kanilang cultural, historical and architectural landmarks. Kaya naman una naming pinuntahan ay ang Old Quarter. Sinasabi nila na malaki ang naging papel ng Old Quarter sa history ng Vietnam. Sa architecture at layout pa lang ng mga building, ay makikita na ang kanilang kasaysayan at impluwensya ng iba't ibang mga nasyong sumakop sa kanila. Ang kanilang mga narrow streets and houses, karamihan dito ay mahigit 100 taon na. Ang lugar ding ito ay kilala sa kanilang mga traditional handcrafts tulad ng silk weaving, jewelry making, and wood carving. Isa pa sa mga sikat na lugar dito sa Hanoi ang tinatawag nilang Train Street dahil sa pagiging famous nito sa mga selfie takers. Kaya kung mahilig ka mag-selfie, it's a must na puntahan mo ito. Sa kitid ng street na ito ay halos dumikit na ang mga tren sa mga bahay na nakatayo sa paligid ng Riles. Active pa din ang Riles na ito, kaya naman kung gusto mong abangan ng pagdaan ng tren, pwede ka munang uminom ng kanilang ipinagmamalaking egg coffee or coconut coffee. Pinuntahan din namin ang sikat na Incense Village na isa din sa mga tourist spots dito sa Hanoi, Vietnam. Sa second day naman namin
ay kumuha na kami ng day tour package na nagkakahalaga ng 2,393,231 dong or 5,400 pesos. Una naming pinuntahan ang Pearl Museum sa Halong Bay. Next destination, boat cruising among islands and islets of Halong Bay and Bai Tu Long Bay. During boat cruising, pwede ka ding pumunta sa Luwon Cave sa pamamagitan ng kayak or through local boat. After Luwon Cave, sunod naman naming in-explore ang Song Sot Cave na may 2 kilometers na lakarin. At sa huli naman, ay pinuntahan namin ang T-Top Island kung saan pwede kang mag-swimming sa beach o kaya naman ay mag-trekking papunta sa taas ng T-Top para makita ang panoramic view ng Halong Bay. Talaga namang nag-enjoy kami sa aming trip dito sa Vietnam at sana nag-enjoy din kayo. Ay hanggang sa susunod naming adventure, dito lang yan sa Trip Ko To! Ang ganda, tapos ang mura lang nung nagastos. Oo, balita ko 10,000 lang daw. Oo, kilala kasi namin to, gawa sa bahay. Yung mismong nag-tour sa atin na yun. Talagang ang nagastos niya lang daw, 10,000. Pero pera na yung ano doon I mean, hindi kasali doon yung ano, yung papunta doon mismo, yung pang-travel. I mean, yung pambayad sa eroplano. Pero ang mura na noon, 10,000, di ba? Accommodation mo, tapos yung mga iba't iba mong mga kinain doon. Pasok na sa budget. Within 3 days daw, di ba binanggit sa atin nung ano, kakilala nating traveler na to. Di ba? 3 days, ang dami yung activities na nagawa. Merong ano, merong parang ferry, kayak, di ba? So nakakatuwa kasi meron ka ng ano, water activities, meron ka pang land activities. Kulang na lang yung air pala yung flight. Kasama na natin yun sa ano, sa bucket list. Ako kasi pag pumunta ng Vietnam, gusto ko rin mapuntahan yung mga nakita natin kanina. Pero may gusto ko idagdag. Yung probinsya, isa sa probinsya nila, yung sa Sapa. Ang ganda rin ng Sapa. Ano? Sapa yun. Random dito. Sapa yun. Diba? Kaya minsan maganda rin yan. Kasi sabi nga nung mga nakakausap nga natin, diba, kung nakakapagbili-bili tayo ng mga mahal na gamit, bakit di rin tayo mag-invest sa pag-travel? Ngayon na, talagang tuwan-tuwa yung mga host natin. Mukhang may absent, no? Mukhang may magta-travel. Matagal pa. Ilang po na namin pinagpaalam yun. Nagkikwento na agad ng mga gastos. So, para sabi, ay, posible, absent na yung mga yan. Pero, kailangan din natin minsan yung nag-unwind, ganyan. Pero yun nga, siguro nga sa ibang tao, parang yun yung magandang ano nila. Parang pag-unwind nila, yung pagta-travel, no? Kaya maganda na feature na dito sa Trip Ko To. Kung saan-saan ba pwede nga mapuntahan. Tsaka usually yun yung problema kasi pag kunyari unfamiliar sa yung lugar, hindi mo alam paano yung, ano ba yung pwede mong puntahan doon. Ang hirap naman na magbabaka sakali ka, di ba, na parang pumunta ka sa isang bansa. Oo, maganda nga may Trip Ko To tayo para makita mo kung ano ba yung mga pwede mong puntahan doon, kung ano ba yung mga magandang puntahan para masulit mo naman, para masulit mo yung punta doon sa ano. Tsaka maganda rin mayroong budget breakdown nga, tulad nung sabi nyo. Kasi nga, minsan parang nabubudo lang, ay maganda doon, tapos pagdating doon, sayang lang di niya magagawa lahat kasi baka mamaya kulang yun na ipon niya para dun sa trip. Kaya maganda talaga kapag kaganto, kailangan planado talaga lahat. No? Pati yung mga dadalhin mo. Kasi di ba pag sumobra ka rin sa baggage, o didagdag din sa bayad yun. Kumbaga dapat marunong ka lang din yung magkasya ka din dun sa mga dala-dala mo lang din. Parang hindi ka rin masyadong nag-iisip na baka ang dami mong naiwan, baka maiwan mo yung ganito, maiwan mo yung ganyan. So, kung ano lang yung dapat mong dalhin sa pag-travel, yun lang din yung dalhin. Tsaka daw kapag magta-travel talagang yung iba ginagawa, nanonood sila ng mga travel vlog. Para
para malaman mo kung ano meron sa country. Kaya pala ganun. Tsaka parang may nilalook forward ka talaga, ito pupuntahan ko, ito pupuntahan ko. Mas gagalingan mo magtrabaho kasi kailangan mo ng pera. Tama. Kaya abangan natin yung mga trip ko to segments natin dito sa Good Morning Kuya. Pero this time naman, may tanong ako sa inyo. Meron ba kayong mga naging teacher na hindi nyo makakalimutan? Oo, hindi ko nakakalimutan yung teacher tsaka yung school ko nung bata ako. Bakit ba? Diba? Tama naman, di mo talaga dapat yung nakakalimutan. Hindi ko naalala kahit na ko section, hindi mo makakalimutan. Tama. Parang kasi foundation yan. Tsaka yung mga teachers ko before, lalo na elementary, talagang hindi ko makakalimutan. Ikaw natandaan mo naman. Oo, syempre. Pati mga pangalan, apelido. Oo, apelido. Tama. Kasi kaya ako natanong yan. Bukod kasi sa magulang natin, isa rin ang ating mga guro sa humuhubog sa pagkatao natin. Gaya na lang itong mapapanood natin sa ating Kristiyano drama. Ano kaya ang gagawin ng teacher na ito sa mga pilyo niyang estudyante? Panoorin natin. Pakilabas sa inyong mga handouts, please. Sino na naman naglagay ng bubble gum na to? Parang kalahin eh. Ingay, naglalakad eh. Naglalakad pa ganun. Oo. Gutom. BGB Bus, ilaw! Class! Anong gagawin niyo kung kayo ang pinagtatawanan ng mga tao? Anong mararamdaman niyo? May irita ba kayo? Magagalit o mananampal? Nakakatawa, di ba? Pero, naisip niyo ba? Kung yung mga mahal niyo sa buhay ang tinatarantado ng iba, yung taong gusto lang naman maghanap buhay para maitaguyod ang pamilya, tulad ng nanay niyo, tatay niyo, at pwedeng kayo pagdating ng panahon. Gugustuhin niyo rin bang makaranas ng ganito? Ngayon, gusto kong malaman kung sinong may kagagawa nito. Usap tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman paihiralin ang galit ko eh. Ayaw kong makagawa ng hindi nararapat. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Santiago 1:20. Kaya huwag
huwag tayong pasaway sa school. Naalala ko kasi nung high school ako, naging student teacher ako. So parang pag ang nangyari nun sa school, parang papalitan mo yung teacher mo sa subject niya. Parang magsasub ka, gano'n. Teacher's Day. Parang in celebration of Teacher's Day. Tapos, naranasan ko na ang hirap pala maging teacher. Kasi yung binibigay pala nilang joy, kunwari excited sila sa pagtuturo, kailangan mo palang gawin yun sa lahat ng klaseng gagawin mo. Dapat same energy, same na kung ano yung mga nasabi mo sa unang class, dapat masabi mo rin. Tapos parang na-realize ko as an introvert na ang exhausting ng gano'n na imagine yung energy na i-maintain mo. Kaya nga minaparo din ako isang sa social media na isang video na yung teacher habang naglalakad sa klase niya, parang ang lungkot niya. Pero nung papasok na siya sa pinto, parang hinahype niya yung sarili na kailangan nakasmile siya, na excited siya. Kasi malaking impact din yun sa mga estudyante, lalo na kapag feeling mo yung teacher mo masayang nagtuturo, parang nakakainganyo rin. Kaya isa rin yun sa mga struggles and efforts ng mga teachers natin na kailangan huwag na nating dagdagan ng stress na mag-iingay pa tayo, magdadagdag pa tayo sa distraction ng klase kasi ang dami rin nilang pinagdadaanan. Tsaka yung simpleng respeto sa teacher na tumahimik ka lang. Kasi talagang naalala ko rin nung nag-sub kasi ako mga elementary students, ganyan, may mga high school din na yung nakakaubos ng energy kapag magpapatahimik ka lang. Kaya nga may naalala ko rin dito, nalihit ko na lang din na nalaman yung kay Celine, di ba teacher si Celine, na ang maganda daw technique kapag ganun, tahimik ka lang. Tapos kapag marirealize daw ng mga bata na pag tahimik ka, dun sila tatahimik. Kaya siguro rin tayo sa mga teachers natin, magbigay din tayo ng pasensya kasi hindi biro yung ginagawa nila. Simpleng lang din sila na nagtatrabaho para sa pamilya nila. Huwag na tayong dumagdag sa stress. At syempre, respect pa rin talaga. Totoo. Kaya maganda nga. Kasi iniisip ko rin sa mga ganyan nung bata ako na parang kapag kunyari hindi maganda yung ugali mo sa labas ng bahay nyo, yun parang naging reflection kung paano, ano ba yung magulang mo, paano ko ba pinalaki, di ba? Kapag kung paano yung actions mo sa classroom na nasabihin natin, parang nagiging reflection yun. Kaya pagka kunyari nagiging pasaway ka, parang nakakahiya, parang nabibigyan mo ng hiya yung parents na nagpalaki sa'yo, na maganda, kung ano yung tinuturo na sa atin sa bahay na mabuti, yun yung ipipakita natin. At isipin natin lagi na, syempre, huwag natin bibigyan ng hiya yung mga natin, parents natin na pinapalaki naman tayo na maayos. Tapos sa biglang paglabas ng bahay, hindi ganun yung ginagawa mo. Kaya maganda na mag-control nga tayo. Maganda nga habang bata pa talaga na maturuan, masanay sa mabubuting gawa talaga. Yun ang importante. Kaya hindi tayo mauubusan ng pagkakataon para makagawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa panahon ngayon. Hindi man tayo makapag-abot ng pinansyal o material na tulong sa isang nangangailangan, maaari naman natin magamit ang ating lakas at panahon para makibahagi sa iba't ibang kawang gawa. Kami po ay malugod na natutuwa kasi pag sinabi po talagang blood donation, bukal sa loob po ng mga MCGI members ang pagbibigay ng dugo. Wala pong pag-aalinlangan, hindi mahirap kumbinsihin dahil nasa puso po nila ang pagbibigay ng dugo. Sa panahon ngayon na dumadaan sa maraming hamon at pagsubok ang marami, ito ay pagkakataon din naman para makagawa tayo ng maraming kabutihan sa kapwa. Ang pag-abot ng makakain sa isang nagugutom, ang pagpapagamot sa isang may karamdaman, at ang pagkakaloob ng tulong sa isang nangangailangan ay ilan lamang sa maaari nating magawa. Pero ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang natitigil sa pagbibigay ng salapi, pagkain at mga gamit. Maaari nating magamit ang ating lakas at maglaan ng oras para makapaglingkod sa iba. Ang tawag dito ay volunteerism. Isang halimbawa ang pagsama sa cleanup drives para maging ligtas at malinis ang kapaligiran. Kamakailan ay nagsagawa ng cleanup drive sa ilang coastal areas at estero ang mga volunteer ng Members Church of God International o MCGI, Bread Society at UNTV. Ito ay bilang pakikiisa sa Month of the Ocean na isinusulong ng pamahalaan para mapangalagaan ang karagatan. Napakahalaga nun dahil nakikita pa rin natin na may mga tao pa rin talaga na concern
At ang concern lalo na sa environment, hindi mo lang makikita yan na dapat concern ka lang sa bayad mo. Diba? Kasi kung talagang concern ka, kumbaga lumalabas yan sa iyo mismo. Talagang malaking tulong po sila para sa amin kasi nga kahit araw-arawin po namin yung basura, talagang ganun at ganun pa rin po, pabalik-balik lang po siya. So malaking tulong po na meron po kami nakakatuwang para po sa paglilinis ng Mangrove Park. Malaking tulong po yun sa waste management. Kasi unang-una, yung hindi kaya ng barangay, ng constituent, meron kayong teamwork na ano nyo yung ganitong event, clean-up drive. Nagpapasalamat po kami sa inyong partisipasyon sa pagpreserba ng ating kalikasan. Kung ito'y gagawin nating regular, hindi lang po sa inyong grupo, pati na po sa ibang grupo dito sa Legazpi City or sa ibang mga karatig lalawigan or lungsod, ito'y napakalaking tulong. Malaking tulong kasi tingnan mo naman ang nangyayari dito sa ang daming kalat. Kung magkakaroon sana sa pagkakataon na yung UNTV sana maulit. Isang napakalaking bagay po na makatulong po sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi po, hindi lang po tayo nakakatulong sa isang particular na lugar na kailangan pong linisin, kundi sa kapaligiran po natin. Sana magkatulong-tulong tayo. Hindi lang sa hanay po natin ng mga members ng MCGI, sana maibahagi rin natin sa mga kapatao po natin dito kung saan man lugar yung pagpapahalaga sa environment dahil sa nangyayari nga ngayong climate change. Bukod sa paglilinis, isang paraan din para makatulong ang pagiging volunteer sa iba pang charity works. Sa Canada, tumulong ang mga volunteer ng MCGI sa pagre-repack ng pagkain sa food bank. Well, MCGI has been a wonderful guest that we've had here today. You guys have done fantastic work, so you should be very proud of yourselves that you're feeding food insecure kids over the weekend. So it's been a wonderful opportunity to meet all of you. You all have very big hearts, and you're good people, and that's what we need. We need in the world is good people. Having volunteers like you guys in CGI come in, if we didn't have the volunteers, none of this would be possible. We've had times where we've had no volunteers and you can see the difference. Iba po yung pakiramdam talaga kapag nakakabahagi po tayo sa gawain. Katulad po nito, makikita nyo po na nagliliwanag po yung kapatiran. Nakikita po nila yung MCGI po, talagang nagkakaisa po, nagkakatuwang na gumawa po ng mabubuti. Dito sa Pilipinas ay laging naghahanap ng volunteers ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang Operations Center para sa pagre-repack ng mga relief goods na ipinamamahagi ng kagawaran sa mga lugar na nasasalanta ng kalamidad. Ang mga volunteer ng MCGI ay regular na nagtutungo sa National Resource Operations Center ng DSWD. Isa pa sa kabutihang maaari nating magawa ay ang mag-donate ng dugo. Marami ang nangangailangang masalina nito, subalit ang dugo ay hindi nagagawa sa laboratorio, kaya malaki ang pangangailangan sa mga blood donors. Bilang isa pong pag-recognize sa kalakasan po ng MCGI, sa community po ng MCGI, na talaga pong kami po ay malugod na natutuwa kasi pag sinabi po talagang blood donation, bukal sa loob po ng mga MCGI members ang pagbibigay ng dugo. Wala pong pag-aalinlangan, hindi mahirap kumbinsihin dahil nasa puso po nila ang pagbibigay ng dugo. Ang sabi, magkaisa kayo ng pag-iisip. Anong pag-iisip yung pagkakaisahan natin? Kaya nga sinabi niya, di ba, na nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Pwede kung nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, yun ang pagkakaisahan natin. Magtulong-tulong kayo. Sa gayon kayo mababanal. Kasi sa gayon nyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Ang magpapabanal sa atin yung pagsunod natin sa kautusan dahil ang utos banal. Ano yung bagong utos na sinasabi niya na ibinibigay niya
pag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, pag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. That's right, no, sabi nga ni Kuya, yung pagdodonate nga ng dugo, isa sa mga magandang bagay na pwede mong gawin kahit na hindi ka naman financially makatulong. Kasi yun ang naisip natin, para makatulong tayo, kailangan may mga mabigay tayo na pera or anumang material na bagay. Pero kung walang-wala, pwede naman ito kung ano ka naman, eligible ka naman, kung healthy ka naman, kung kaya mo naman mag-donate ng dugo. Napakalaking bagay na makapag-donate ka ng dugo, makapagdugtong ka ng buhay. Talagang parang na-i-share mo, nabibigay mo yung buhay sa kapwa mo. Figuratively, kahit na hindi mo ibigay na mawala sa'yo, di ba? Parang ka na ring hero niyan. Wala ka right. mag-cape, di ba? Nakapagdugtong ka ng buhay. Tsaka it's a win-win situation. Di ba may health benefits din kapag True. ikaw yung nag-donate. Oo. Kaya maganda yung pagdodonate ng dugo. Saka hindi lahat pwedeng mag-donate. Tama. Diba? Kaya kapag pwede kang mag-donate, lubos-lubosin mo na. Gawa ka na rin ng paraan para makapag-donate. That's right. I'm gonna give my greetings muna tayo, mga kasama. Happy 12th Sabbath anniversary kay Ella Jane and Jervin Posadas from Localo, Rosario, Pasig. And we would like to thank Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 824-0867 and 824-9360. At happy birthday din po kay Brother Bobby Happy Dela birthday! Santos. Happy birthday po! Happy birthday po! And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. Kung gusto mo ng buhok na natural ang ganda, sa Natural One Salon ka na. Check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms or at www.naturalonesalon.com for a branch near you. Natural One ang #1. And of course, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan, at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy. Kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning then, and thank you sa Balaskin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardolaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at balaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Balaskin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanonood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!